but I doubt na TNC would allow that, knowing that they have got... Cho nga. Ayan ay Cho. Ito na, Cho pick. Para kay Yawi, marami nagre-request ng Cho ni Yawi. So, tingnan natin kung paano kukontrahin. Talagang Ayan ito na. sinabi niya na nanggugulo. Nanggugulo na agad si Kuya Yawi. Information na naman ang kanyang binibigay. Tingnan natin ngayon kung ano mangyayari. Si Sana makakakuha din ang pag-home and vitalize. Tapos mag-force backside ng TNC. Kekedot ang kanila sisipain. Tapos lahat ng after the guard dyan. Inahabol kay Kekedot. That is gonna be a kill para dito sa TNC Pro Team. Ang tindi ng round down na yun. Na humarap doon sa kalaban. Yun nga eh. Tsaka ang ginagawa ng TNC dito, binibigyan kagad yung mga makukunat na hero na puma-frontline. Para nga naman hindi na maglakas loob na humarap para sa kanila. Pero may pinaplano ata si Kekedot na bibigyan nila dito. At mapapatumba ni Kosen. Nawawalan sila ng isa pang potential engage and pag-slow dun sa pagragasa ng TNC. Speaking of rumaragasa, nakikitang rumaragasa sa may top lane yung TNC. Sinipa na naman. Alam nila na si Der yung parang pwedeng maging a threat later on. Kaya binibigyan nila ng binibigyan. Kasi alam nila na medyo lamang naman yung si Kosen doon sa may bandang ibaba. At itong itaas ang kanilang tina-target. Masag yung Torres sa itaas. Ngayon tumama yung pana. Tingnan natin kung makakatakas. Nakatakas pa rin. Sabay revitalize. Para dito sa TNC para makatakas si Nancy. Pamasok na dito. Meron pa magsipa. Para kay Yawi, AOG naman. Para kay Lord JM. Si Zaida para makakakuha din ng bagong. Tuloy pa rin ang T-fight. Meron pa knock-up. Nako, hinahabol na si Zaida. Mga patay shutdown. At si JM makakatakas using that unbreakable skill. Yung mga sitwasyon. Suli! Nagamit! Sakto, ginamit din yung Vengeance. Glorious Fountain naman para kay Kekedot. Makakatakas ba? Dala mo makukulat doon sa may bottom lane. Dadating na si Lancy. At nandito na si Shizu. So, kakalas. Kakalas muna sila. Sabi, too early for a team fight. Hits na nagamit dito, ha? Pero ano to, ramdam mo na sa dalawang teams natin, talagang nag-iingat din sila. Even for TNC, mataas yung respeto nila sa kalaban nila kasi hindi nila pinipilit na magkaroon ng team fight. Diba nagamit yung mga skills? Speaking of skills, bigla sumipa from the back! Napatay dito si Dera at makakasira pa ng story yung TNC. Ikatlo na to ni Dera at kusa pa ata nilang Kailangan umatras! Di naman ang Federation pero si Kusin nakakuha ng kill na yun. Ang yung AP Bren, ito kagaya ng nabanggit natin nung game number 1. Yes, napigilan nila na mabigyan si James Banks pero hindi nila napigilan mabigyan si Der. Grabe mga shoot! Kekedot! Yung akala mo safe ka na, pero hindi pa pala. This almost 8K gold lead, pwedeng-pwede nilang hayaan si Zaida na gawin iyon. Pero grabe nga, yung pag-engage na ginagawa dito ni Yawi. Kanina pa natin binabanggit ng paulit-ulit. Walang hesitation coming from TNC Pro Team. Kahit gano'ng kakakunat, deadma. Ina naman, from Chob's skirt ay tumama. Nasa gitna na ang Lord. Nagre-ready. Ayun na naman, TikTok para kakaibang play yung nakita natin doon. Unstoppable na. Para na kay Kozen, meron pa Lord dito sa may middle lane. Okay, si James Bakit nasa magandang sila sa magiging target dapat of the guardian gamit din. Sim with a vengeance mula kay Ter. Nakipagsamahin na si Lord JM sa tatlo pero tutunaw din siya. Tatlo ang babagsak para sa AP Bren habang TNC. Ay, lumalaban! Lumalaban nata nila to, ha? Ay! Sino man nanalo dito sa mga marksman natin? Kozen with a double kill! Making another one! A wipeout para sa kanila! At ito na yata yung inaantay na TNC. Masisigaw na nila this time around. Ang always rise pero pipili na depensa. Hindi na makakadepensa. Always rise! TNC Pro Team! Philippines, what were some of the things na napag-usapan ng team heading into this match? Siguro adjust lang po. Tapos yung in-adjust namin yung ano lang yung early namin eh. Kasi yung game 1 sa Onyx na early lang kami sobre. Pero nung game 2 yun, yung ano lang siguro yung macro lang. Kasi 1 error lang kami ng game 2, di ba? Tapos yun, adjust agad kami. Tapos review agad pag-uwi sa Bren. May kinailangan ka bang i-adjust as a roamer? Ngayon na babalik ka sa Pilipinas compared to when you were in a different country or nung naglalaro ka for a different country? Wala po masyado eh. Kasi kilala ko na po sila. Tapos wala po. Sobrang dali lang po talaga nang nangyari ng adjustment ko kasi wala na. Sobrang safe lang po. And you know, the confidence is there kasi maganda naman talaga ang pinakita nila in that game. Sobra.